Morning po ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating pasadahan ang naging laro ng ating pambatong kababayan, Grandmaster Oliver Barbosa. Ayan, kung tawagin sa Pilipinas yan si Barbie. Sa ibang bansa naman kung tawagin siya ay The Barb Wire. Aba, matindi ang kanyang bansag sa ibang bansa, no? Barb Wire. Okay, round number 2 niya ito. Ang kalaban niya ay si FIDE Master Samrug. Nag D4, D5 si FM, C4, E6, Knight F3, Knight F6, G3. Ayan, binuksan ng ating kababayan ang Catalan opening. Bishop E7, Bishop G2, nag-castle, castle, kumapture sa C4. So main line ng pinasok, no? Knight C3, C5. Ayan, para makapressure kagad sa sentro. Kinapture lang, welcome ang queen to queen. Pero ayaw makipag queen to queen dito ni FM Samrug. Umiwas tuloy ang queen. At para makuha yung pawn C4, Knight BD7, Queen takes C4, at nag A6. Ayan, ang plano ay magbi B5 para makatempo attack sa queen. Tapos sasabayan ang mabilis sa development ng bishop sa B7. At nag Bishop G5, tuloy lang din sa pagdevelop. Queen H4, ayan. Dito po kailangang umiwas kasi may simple tactical blow, bishop takes pawn, sacrifice. Maku-queenless ang puti. Okay? Kaya kailangan umiwas. At itong Queen C7 na ito ang nagpa-novelty pala ng laban na ito mga kamatsas. Dahil ang old line ay B5 at Bishop E7. Yan ang old lines. Pero balik tayo dito sa new move Queen C7 na paiwas dito ang ating pambato. Queen H4. At nag H6. Ayan, pinaalis. Bishop F4, inatake ang queen. Yun nga lang, bakit kaya nabigyan ng bad move ito? Mukhang okay naman pero bad move sa computer engine. Dapat daw ang tira ay Bishop takes H6, kainin na pala yun. Yun na pala yun. No? Takes. Queen takes. Ayan. Medyo maganda, no? Knight G5 ang paparating at Bishop E4. Ayun, mga ganung atake, etc. no? Balik tayo mga kamatsas. Pero Bishop F4 ang ginawa. Nag E5. Ayan. May nilabas na brilliant move dito ang ating kababayan. Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Bishop takes H6. Brilliant move. Pwede pa rin palang ihabol. Ayun. Capture. Queen takes H6. Siguradong ang ating kaibigan ay medyo mahaba-haba at talagang inanalyze niya yung portion ng especially with sacrifice. Talagang tinignan niyan lahat yan. Sigurado. Rook E8. Queen G5 check. King H8. Queen H4 check. King G7 at nag-check ulit, King H8, check ulit, King G8 at dito biglang nag-iba. Ito pong si Barbie ay nako, ang dami po namin pinagsamahan ito. Since kiddies time. Ayan. Pinaasa niya lang. Pinaasa niya yung kalaban na yun. Buong pag-asa na ng black dito ay tabla na. Pero nag-rook AC1 biglang binago. Pinaasa lang. Bishop F8. Ayun, para ma-neutralize ang queen. Mukhang okay naman pero bakit na naman bad move ang binigay ng computer? Dapat daw ay E4. Ayun pala. Pag nag-knight G5, Bishop F8, saka pupunta doon. Okay? Yan pala timplado niyan. Pero nauna yung Bishop F8. Ano pinagkaiba? Queen H4. Ayun. Ano tira dito? Queen G5 check daw. Bishop G7 and Knight D5. Diretso atake. Paano kung mag Queen D6 lang? Knight C7 dodobolin. Gracious yung combo na yun. May ganun na pala yun. Ayan balik tayo. Pero ang ginawa dito ni Barbie ay nag Queen H4, Bishop G7 at nag Knight G5. G5, okay. So with the plan to play Knight D5 pa rin. Bakit kaya ayaw mag Knight D5 agad, no?
Parang ako, parang gusto ko mag knight d5 kaagad dito ha. Kaso sa continuation, baka ang nakikita dito ni Oli ay capture, takes, baka ganyan ang gagawin. Na naaninag ito ni Barbie na mukhang maraming pyesa ang black. O pero lamang pa rin ang puti eh. O, kung ako yun, parang mas type ko yung knight d5 ah. Para makaratrat ka agad ng atake dyan. O pero, knight g5 muna ang ginawa. Yan, medyo may pasakali. Knight f8. Going to play knight g6. Pero, ayun, naihabol ang knight d5. Queen d8. Rook fd1. Lakas. Ang lakas. Knight e6. Knight c7. Talagang grabe. Ratrata na ito. Ayun. Ganun na ginawa dito ni FM. Sabay knight takes c7. Okay po. Kitang-kita sa evaluation bar. Talagang lamang ang puti. Knight e4. Ayan na. Daanin na sa yaman. Ika nga. Pagkalamang na ng pyesa. Knight e6. Check. King f8. At nag-queen b4 check pero hindi pa rin biro yung ganito mga kamatyas. Ang daming pyesa dito ng black. f4. Ayan na. Para siguro sa isip dito ni Barbie ay makapag-create ng attacking tuloy-tuloy like f5, mga ganon-ganon. Pero ang accurate move pala dito ay rook d6. Yan ang accurate move. Kasi ang importante sa ganitong posisyon ay huwag basta-basta makadevelop ang queenside pieces. Kahit na marami silang nakatayo dyan, basta huwag makadevelop. Napakaganda ng puti pagka ganun. Pero balik tayo sa ginawang f4. Anong pinagkaiba nito? Knight d4. Natakpan kasi. Kasi kung nandito yung tore na, hindi pwede mag knight d4 kasi may pitik ng rook d8 check matchas. Ayun ang pinagkaiba. Nag f5 dito. Grabe, bumaliktad na evaluation bar. Slightly better na raw ang black. Dalawang sunod na bad move. Dapat daw ang tira queen b6. Okay. Okay rin pala. Sound din yung sacrifice ni FM nag f5 at nag bishop takes f5. Yun lang. Pag hindi rin tatamaan talaga yung continuation, baliwala rin mga kamatyas. Ang accurate daw knight takes e2 check. Pag king f2 sabay uwi lang uli. Balik lang. Ayun, kumbaga kunin lang yung pawn sa e2. Balik tayo pero nagmadali. Bishop takes f5, takes, at nag-rook d7. Ayun, inatake ang rook sa e7. At nag-rook e8. Pagkatapos pala nating i-analyze ito mga kamatyas, pasadahan ko rin ang naging laro ng ating Grandmaster Mark Paragua sa round number 2 rin. Okay? Ngayon kasi ongoing ang round number 3 nila, hindi pa tapos. Nag-e4, a5, pampalihis ng pin. Siyempre, kailangan i-maintain ang pin. King g8, ayun na, umiwas na. Okay, bagamat nakabitin ang knight, hindi pwedeng makapture basta-basta. Kasi nakahang na rin ng tore. Nag-rook d5, ayun lang. Grabe, nakakailang bad moves na ang aking kaibigan Dapat daw ang tira ay rook takes, tapos knight takes, and queen takes a5, ayun. Kaso equal no? Baka naaninag dito ni Barbie, medyo mahirap May katwiran din naman siya. Medyo mahirap din yun. Kaya gusto niya hanggat maaari mapanatiling may pyesa muna. Knight d4, queen takes a5, knight e6, h4. Ayan, para mapigilan yung mga talon-talon. Rook c8. Ayan na, penetrate na, papasok na. King g2. Angat na para may tataguan sa h3. Rook e c7, king h3, rook c4. Ayan na. Start na para mamitas ang mamitas. Rook d7, syempre may counter pitas. Rook takes e4, rook takes b7, at nag-rook e c4 ulit. Ayun. Bagay na hindi nagustuhan na dito ng computer. Dapat daw po ay rook to f8. Ano plano? Mag-e-f5 ba mamaya? Or depensa lang talaga sa f7? O medyo mabigat na rin no? I-assess yung ganitong position Rook e4, queen a7, inatake ang f7 pero hindi po accurate. Dapat daw queen b5. Magbabawas, mag-rook b8. Tapos sisimulan na rin ang pag-push
ng pass pawn. Balik tayo. Queen A7, nag-rook 4 C7. Ayun, wala na. Inaccuracies na. Dapat daw rook F8. Simple lang pala yun, ano? O, balik tayo. Nag A4, ayan na. Pagapang na yung pass pawn. F5, A5, E4, and capture, Queen B8 check, King F7, and Queen to B5. Ayun, atakihin muna yung pawn sa F5. Nag E3. Hindi na pinansin dito ni FM. Diretso na. Parang sayang yung tempo, kumbaga. King E7 and the Queen E4. Syempre, to stop the progress. At nag-Bishop D4, dinipensahan. B4. Yan ang mabigat na asset dito ng puti. Yung connected pass pawns. Nag-King D6. A6. Grabe, marcha. Oh. Rook C3. King G4. Bakit? Mag-i-E2 kasi. Ang plano pala dito, mag-i-E2. Hindi pwedeng capturein kasi may knight F4 check. Ayun, oh, nandyan yung badya ng pin eh. Kaya napaangat, nag-King G4, then nag-Bishop A7. Ayun, bumigay na dito si FM. O, dapat daw ang tira ay Rook A3, Rook behind pass pawn. Yan palagi mga kamatya sa principle. Pero, ang ginawa kasi umatras Bishop A7, nag-H5. Kaliwat kanan, no? Oo, two connected pass pawn sa queen side. Ganon din sa king side. Grabe, no? Rook C8 and Queen D3 check, King E5, Queen F5 check, King D6. Check ulit. Paasa na naman to. Paasa na naman. Talagang aking kaibigan talaga, nag H6. Rook G8, King H4, and Rook D8. Ayun, atake. Queen B5 check. Grabe tong Reyno. Dapat tamang-tama lagi hakbang niyan. Di pwedeng sasala pa. Rook D5. Ayun na, bad move na uli. Pero dapat daw tira ay King D6. Balik tayo. Rook D5. Queen E8. Sumugod. Pero mali Bumalik sa equal. Anong tira? Queen C6 lang. Pambihira yan. Pambihirang tiers yan. Paano kung mag-E2 na? Nakakatakot na yun. May H7. Kasi pagka lumanding doon, with check pa kasi tatamaan. So, Queen with check. Lalabas dalawang Reyna. Mabigat yung ganitong endgame, ano? Rare tong ganitong endgame, mga kamatyas. Very rare, Hindi gaanong lumalabas, Rook D4 check, King H3, King F6. Ayun, no? Rare, Tapos wala na masyadong oras dito, kaya medyo hindi na rin matamaan. At nag-Queen H8 check, King F5, Queen H7 check, King E5. Ayun na. Nag-blunder ratio sa talaga dito. At Queen G6. Naku, hindi rin po natamaan pala, no? Dapat daw Queen E7 pala. Okay, then push na. Pambihirski. Nakabitin nga yung bishop, pero pag baba siguro sa kakakapturein yun para may check. Okay, balik tayo. Pero ginawa, Queen G6. Rook D7. Hindi pwedeng mag-push. Capturein, takes, may double. So may simple tactic na ganon. B5 sa kabila naman. Bad move nga lang. Bishop D4, another bad move. Dapat daw ang tira ay Rook F7 pala. Hindi pwedeng capturein yan kasi meron pong double panlalim ng endgame na to. Ang lalim ng endgame nila. Bishop D4 ang ginawa. Ayun, blunder ratios na. Okay, so dito po mga kamatyas, ang daming pwedeng itira dito. Pero natumbukan po ng ating pambatong si Barbie ang excellent or brilliant move. Ano kaya yun? Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. King G2. Grabe. Bumaba lang yung king, umayos na. Hindi kasi makapush-push kasi anytime may chekuha Yan ang pinaka-accurate dyan. King G2, Rook C7 and H7. King D6, B6. Kabaliw yung bakbaka nila. Nag-E2, magpo-promote na.
Ayun, nag-queen. Grabing timpla yung ginawa dito ni Barbie. Oh. Pag kinapture kasi yan, may queen d3 check, no? Sabay, kain na yung pawn sa e2. Ayun nga ginawa. Queen d3 check. Bishop d4 harang ulit. O, kumapture muna doon. Okay? E1 knight. King h1 lang, capture queen pa rin. May pass pawn kasi. Tapos may natira pang pawn sa g3. So, dito ang ginawa, nag-E1 queen. Ayun, at hindi na pinatira pa si Barbie. Oh, 0-0. Mukhang na flag down. Flag down, ano? 0-0 oras eh, oh. Pero wala na rin, mga kamatsas. Winning na rin ang puti kasi magkuqueen na rin eh. Ayun. What a very complex endgame has been played by Grandmaster Oliver Barbosa. Ang galing, ano? Complicated yung laro nila sa endgame na to. Ang gulo eh. Ang daming hindi malaman kung sino mas marami talagang pyesa eh. Yung daming pyesa ng black halos maganda yung dating pero hindi rin ganun ka-epektibo eh. Ibig sabihin talagang sinuyod talaga ng ating pambatong si Grandmaster Barbosa ang laban na ito. Okay po. Congrats kay Barbie at ang score niya ay 1.5 out of 2 rounds. Ngayon po ongoing pa yung bakbakan nila sa round number 3. Ayan at pasadahan ko rin pala yung laro ni Grandmaster Mark Paragua na sa round number 2. Maganda yung round number 2 niya. Saglit lang naman. Ang kalaban niya dito ay si Igor Kovalchuk. 2057 lang ang rating pero sandali lang. O sinandalian lang eh. Silipin lang natin para makita natin. Tinirahan ng Sicilian Rosolimo. Ayan no. Na nauwi sa Malamarok si Bind ang itsura. Puti siya dito ha, si GM Paragua. Ayun. O B3, grabe ka kuna to. Talo inip. Talo inip sa ganitong linya. O Knight D5, ayan para i-target yung E7. Nag F6 para depensahan ng Reyna. At dito ay nag F4. Pilipit eh, oh. Halos walang play dito, black. Knight C5, ayan, depensa na, may atake pa sa E4, at Rook F1, depensa lang, Queen D2, ayan, uwi-uwi muna, uwi-uwi, kunat-kunachi, Queen H3, so inatake yung Knight sa H7, at Knight C5, B4, atake, takbo, grabe, pagod na pagod yung kabayo ng black, no? Ayan, no? Parang literal, pagod na pagod ang kabayo. Rook D3. Ayan, mag-rook lift na yan eh. Queen H6. Nako, with the idea to play Rook H3. Talagang pit-pit. Pit-pit na pit-pit ang black. Ayun, nag-Knight E8 dito, mga kamatsas. At bad mo bang binigay? At ayun, ang ganda ng ginawa. Sige po, pang-puzzle yung ganitong diagram. Oh. Why to play and find the winning move. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang tira ay Rook A3. Ayun, ang winning move. Sugswang ang black. Kasi ito na threat eh. Knight takes B6 na eh. Pag umalis naman ng tore, may Rook takes A7. Grabe, no? Ubus ka agad. Oh. So nag E6, Knight takes B6, Rook B8, capture, and Rook takes A7. So hindi magalaw-galaw yung Knight kasi may threatening matchas sa H7. Nag-Rook F7, sinangga ang paparating na matchas, kinapture lang. Queen takes at nag-Knight D5 bumalik. Wala na to. Kumbaga, naghihintay na lang ang black dito. Queen F2 pumasok, hoping na makakalikot. Rook G1 lang syempre. Ingat-ingat lang din. Rook B7 at nag-Queen H3. Ayun, papasok naman sa E6. Nag-Rook A7 dito at nag-A4. Ayan, pinapainan, kinain nga ang pain mga kamatsas. Yun lang. Pain yan eh. Queen E6 check, King F8, and Queen E7. Nag-resign na po dito si Kovalchuk. Kasi pagka umiwas, kakapturin lang ang Knight. Okay, medyo swerte itong Igor Kovalchuk kasi baba ng rating, 2057 lang. Ba't nakapasok yan sa round robin na to, no? Yun. Baka gagawing merienda lang yan dito mga kamatsas. Medyo malayo yung rating difference pero pinagbigyan makapasok 2057. Yan ba talaga ang tunay na rating yan? Okay po, so abangan natin ang tapos ng bakbakang round number 3 ongoing ngayon, especially sa laro nila Gotham Chess and Grandmaster Mark Paragua.
Ayan po ang kaabang-abang. Okay, maraming salamat. Muli po sa darating na September 23, God willing, ay mabubuksan po yung ating online training para sa beginners, intermediate, and advanced level. So mag-join na po kayo sa mga gustong magpataas ng rating, mag-improve ang inyong chess, madagdagan ang inyong kaalaman, at maging tunay at ganap na tournament player. Ika nga. So mag-enroll na po kayo at sigurado pong mapapasabak kayo sa mga matindihang training na gagawin natin. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.